Republic Act 232, otherwise known as the Education Act of 1982, was signed into law by the President Ferdinand E. Marcos. The Section 10, 11, and 16 of this law are helpful in understanding the rights and duties of teachers. So, sinasabi nito, ang Republic Act 232 or tinatawag Education Act of 1982 na pinirmahan ito ni Ferdinand E. Marcos ang Section 10, 11, at 16. Sa mga patakaran nito o mga batas ay nakakatulong sa pagtitindi o yung mga gawain or di kaya yung mga kung ano yung gagawin ng mga guro. In Section 10, Rights of the School Personnel, ito ay mga karapatan ng mga estudyante. Ang Section 10 ng Batas Pambansa Bilang 232 o ang Education Act of 1982 ay nagbibigay ng 4 na pangunahing karapatan at pribilehiyo para sa lahat ng mga empleyado ng paaralan. Ito ay naglalayong protektahan ang kanilang kapakanan, kaligtasan at profesionalismo. And number 1, the right to free expressions of opinion and suggestion, and to effective channels of communication with appropriate academic and administrative bodies of the school or institution. Sabi nito ay malayong magpapahayag ng opinyon at suhestiyon. May karapatan silang magpahayag ng kanilang mga ideya at suhestiyon at magkaroon ng epektibong paraan ng komunikasyon sa pamunuan ng paaralan. Number 2, the right to be provided with free legal service by the appropriate government office in the case of public school personnel and through the school authorities concerned in the case of private school personnel when charged in administrative, civil, and/or criminal proceedings by parties other than the school or regulatory authorities concerned for actions committed directly in the lawful discharge for professional duties and/or in defense of schools policies. Ang sabi naman dito ay libreng serbisyo legal. Karapatan nila magbigay or magbigyan ng libreng serbisyong legal ng gobyerno para sa public o ng pamunuan ng paaralan para sa private. Ito ay kung sila ay kinasuhan habang ginampanan ang kanilang tungkulin o ipinagpatupad ang polisiya ng paaralan. Number 3, the right to establish, join, and maintain labor organization and/or professional and self-regulating organizations of their choice to promote their welfare and defend their interests. At ito ay karapatang magbuo o sumali sa mga organisasyon. Malaya silang makapagtatag, sumali at magpanatili ng mga samahan ng mga manggagawa o profesional na organisasyon upang isulong ang kanilang kapakanan at ipagtanggol ang kanilang interes. Number 4, the right to be free from involuntary contributions except those imposed by their own organization. Ito ay kalayaan mula sa sapilitang or contribution. Hindi sila maaaring piliting magbigay ng contribution maliban sa mga ipinapataw ng kanilang sariling samahan. In Section 11, the special rights and/or privileges of teaching or academic staff. Ito naman sa Section 11 ng Batas Pambansa Bilang 232 ay naglalahad ng mga espesyal na karapatan at pribilehiyo ng mga guro at kawani ng akademya sa Pilipinas, bukod pa sa kanilang pangunahing karapatan. The right to be free from compulsory assignments not related to their duty as defined the appointments or enjoyment contracts, unless compensated therefore comparably to existing law. Kalayaan mula sa sapilitang trabaho. Hindi sila pwedeng pilitin na gumawa ng mga trabahong hindi napakapaloob sa kanilang kontrata o appointment, maliban na lang kung sila ay babayaran ng naaayon sa batas. Number 2, the right to intellectual property consistent with applicable laws.
Karapatan sa intellectual property. Kinikilala ang kanilang karapatan sa kanilang mga sinulat, inibento o pananaliksik alinsunod sa mga umiiral na batas. Number 3. Teachers shall be deemed persons in authority when in the discharge of lawful duties and responsibilities and shall therefore be accorded due to respect and protection. Ito naman sa pagturing bilang persons in authority, ang mga guro ay tinuturing na mga taong may otoridad habang ginagampanan ang kanilang mga opisyal na tungkulin dahil dito sila ay dapat igalang at protektahan bilang isang guro. Number 4. Teachers should be accorded the opportunity to choose alternative career lines either in school administration, in classroom teaching, or others for purposes of career advancement. Andito naman tayo sa karapatan sa pag-unlad ng karera. Binibigyan sila ng pagkakataon na pumili ng iba pang alternatibong landas sa kanilang karera para sa kanilang pag-unlad. In Section 16, the teacher's obligations. Ito ay mga responsibilidad o obligasyon ng isang guro. Number 1, perform his duties to the school by discharging his responsibilities in accordance with the philosophy, goals, and objectives of the school. Ang sinasabi nito ay pagtupad sa layunin ng paaralan. Tungkulin ng guro na isakatuparan ang kanilang mga responsibilidad ayon sa filosofiya, layunin at mithiin ng paaralan. Number 2, be accountable for the efficient and effective attainment of specified learning objectives in pursuance of national development goals within the limits of available schools resources. Pagkamit naman ng learning objectives, mananagot ang guro na maabot ng mahusay at epektibo ang mga itinakdang layunin sa pag-aaral para sa kaunlaran ng bansa gamit ang mga limitadong resources ng paaralan. Number 3, regular reports of the performance of each student to the latter and the latter's parents and guardians with specific suggestion for improvement. Ito ay regulasyon sa pag-uulat. Obligasyon na magbigay ng regular na ulat sa performance ng bawat mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang o guardian na may kalakip na magtiyak na suggestion kung paano sila mag-i-improve. Halimbawa, performance sa PE, performance sa mathematics, kaya ang resulta ng grado ng isang bata is mababa. So, ang suggestion ng teacher is dapat pag-aralan or i-execute ng maayos ng isang estudyante para tumas uli ang kanyang grado. Number 4, assume the responsibility to maintain and sustain his professional growth and advancement and maintain professionalism in his behavior at all times. Ito ay professionalismo at pagsulong. Responsibilidad ng guro na panatilihin ang kanilang paglago bilang profesional at panatilihin ang magandang asal sa lahat ng oras. Number 5, refrain from making deductions in students' scholastic rating for acts that are clearly not manifestations of poor scholarship. Ito naman ay patas na pagmamarka. Ipinagbabawal sa guro na magbawas ng grado ng mag-aaral dahil sa mga kilos o gawin na hindi naman konektado sa kanilang kakayahang akademiko. Number 6, participate as an agent of constructive social, economic, moral, intellectual, cultural, and political change in his school and the community within the context of national policies. Ito ay ahente ng pagbabago. Dapat silang makilahok bilang tagapagtaguyod ng makabuluhang pagbabago sa lipunan, kabilang na ang aspekto ng ekonomiya, moralidad, kultura at politika sa loob ng paaralan at komunidad. Yan po ang mga gawin ng isang guro sa section